Nawawala lahat ng takot pag tayo ay dahil sumusunod. Alam mo ba yung mga kasalanan nila? Yung ugali natin. Sige nga, tignan natin. Baka alam ninyo, mga ugali ninyo. Kumakaliwa. Dapat, paano yung unang dapat gawin? Kanang kamay, sa noo, sa tiyan, sa dalawang balikat, at walang ganun walang tulog-tulog. Yun. Mabuti naman at alam nyo na, dahil kung hindi, gagawin kong practice nga natin, row 1. Row 1. Dito nga, ang tanda tayo ng cross, kanang kamay. 1, 2, 3, and sa ngalan ng, sabihin ninyo, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Teka lang, bakit may natutulog yan? Ano nangyari? Ano po yan ba? Ano po ang Diyos? Very good. Tama po? Tama? Very good. Ano pa? Amen? Siya po. May tinuturuan. Siya ang makapangyarihan ka lang. Amen? Praise the Lord. Sige po. Sige na. Naaalala. Meron pa ba? Sige nga. Dahil siya nagbibigay. Paano naman yung atin? Yung tayo. Ugnayan. Very good. Amen. Sa Kanya. Meron pa ba? Meron pa ba? Sige na. Amen. Amen. Ano dahilan? Lumalim ang pagmamahal sa Diyos. Amen. Yan ay dasal natin ngayon. Pero ang dasal na kailangan nyo kabisahin ay ito. Ito ay kailangan nyo makabisa. Basahin nga natin. Wala tayo nun eh. Bukod dun sa First Communion, dahil unang pakikinabang ninyo, tatanggapin din ninyo yung unang pagbabalik loob, di ba? Unang kumpisal. Una-una lang yan, di ba? Narinig ko nga kanina na talaga yung mga first phone mo ito mga bata. Ang galing-galing sa ako. So, ayan. So, pinakita ni Sister Josie, no, yung ano yung sakramento na kumpisal. Okay. So, alam ba natin kung bakit natin kailangan magkumpisal? Para kailangan natin mag-umpisal bago tumanggap ng komunyon. Pero alam ba natin kung paano tayo mag-umpisal? Oo, hindi pa. So ngayon, parang mas maliwanag, okay, ituturo naman ni Brother Joey, paano nga ba yung tamang hakbang para sa tamang pang-umpisal. Kasi, sabi ng mga paring katsikahan ko, katsikahan ko paring, yun nga daw, hindi kasi hindi tama kung paano yung tamang pag-umpisal, hindi alam yung basic prayer, unang-una na nga, yung pag-aantanda ng krus, hindi pa alam. So ngayon, ano ngayon yung uri, ano ba ang kasalanan? Ano ang kasalanan? Sige po, sino po magtataas? Yes po. Okay, very good. Paglayo sa Diyos. Walang communication sa Diyos. Okay po. Sige po.
kasalanan ay pagsuway sa utos ng Diyos. Tapos, biglang, pagkatapos mo nun, pabasa niyo sa mga nanay mo. Yes, opo, ginagawa ko yun. Tapos kasi po, meron mga bagay na, anak, salamat naman ano sila. Tapos, meron pa nga, anak, kulang to. Namumupin ka sa akin. Isa pa rin po yung amin na. Okay. Sa ito yung okay. Sige po. Yes. Kasi, isa pa rin pong dagdag sa realization ng ating buhay with the FB, with ano, yung pong nalulog sila ng mga bone. Minsan talaga, yun ang nagiging, hindi nila sinasabi yung mga gano'n. So, you tell everything. Yung nababasa nyo, yung napapanood nyo. Kasi ito'y biyaya ng umpisa. Huwag natin itago na kung saan nakakasira sa ating pagkatao, lalo na kayong mga kabataan. Alam ko lahat dito kasi nagre-record na ako. Pangalawa, yung kung sa kalipisan, sorry po, it's a sin pa din. Kasi pinasulat mo ng kasalanan yung bata, tapos pababasa mo sa magulang. Hindi ba kanina nga ako, ano sabi ko, no, na ang nanay ang magsusulat ng kasalanan para diktahan niya yung anak niya na kulang yung ginawa mo, sinulat mo kasalanan. Paano matututo yung bata? That's a big no po ha, hindi nyo po yung papagawa niya. Ipa-check nyo sa magulang yung kasalanan. Kami nga sa Fatima, hinaharap ko yung nanay. Layuan nyo po ang anak nyo, kayo mauulo dahil susunod kayo din ang mag-uumpisa sa pinagagagawa nyo sa anak nyo. Diba? Kasi mismo magulang hindi marunong mag-umpisa. Diba, Ate Esther? Hindi sila marunong mag-umpisa. No po. Para po yung mga kasi marami talaga, para po yung mga para po yung mga special, ganun po yung inaano nila. Pagka gusto po, ilapit nila kay Father. Yun lang po. Hindi na pala kailangan natin turuan yun eh. Ang sa kanila, matanggap yung sakramento. Si Father na mismo Si Father na ang mismo gagawa ng paraan. Si Lord naman gagawa ng paraan yun eh. Kung paano niya mabibigay yung sakramento sa mga batang nangailangan. Yes po, brother. Yes. Mas pasaway po talagang magulang. Nakaposte po sila o nilalapitan nila paalala, observe silence. Pag hindi pa naman kayo tumahimik, ewan ko sa inyo. And then, yung mga bata po, binibigyan namin ng kopya ng panalangin ng pagsisisi. Kasi kadalasan, at pinakopya mo lang sa blackboard, or nakalimutan, naiwan, whatever, pero habang kung nakapila, and observing silence, kung sabihin pamimilay, hawak nila yung panalangin ng pagsisisi. No? Meron din po kaming nakadikit na sa wall na paano ang mabuting pangumpisa. Dahil kahit sabihin ni Brother John, mga bata pa yan, may amnesia, no? May Alzheimer's. Talagang nakakalimutan, kaya nga nag-uumpes sila ng notes eh. Anong kasalanan mo? Anong kasalanan mo? Kaya lagi po kami may bantay. Humingi din po kami ng tulong sa ibang association, sa OCRETS o sa ASERETS para marami pong nakabantay habang nakapila yung mga bata. Ginaalay namin sa iyo ang mga sinusunod na ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ganun lang po. Hindi naman kailangan ng maraming hindi po, yung sa amin na lang, yung gano'n na lang po. No? Iaalay po namin ang mga kasalanan ng mga batang ito na naway mapatawad mo at gano'n lang po, simple lang po. Opo. Yes po. Baby, to the sky.
inyo? Ano natandaan yung tinuro sa inyo? Magpabilis loob, ano pa? Isang proseso ng paglilinis ng konsensya. Okay, so, mahusay. Very good. At kayo ay nakikinig. Okay, so ngayon, dadako na tayo sa Eucharistia. Tayong mga Pilipino, mahilig pumunta sa mga kasayahan, sa mga party, sa tinatawag natin Christmas party, birthday party, graduation party. Ano na kaya yung nadaluhan ninyo party? Marami, hindi po ba? Okay. At alam naman natin na tayong Pilipino, kapag nakakita na tayo at nalaman natin may kapag-anak tayong dumating mula sa ibang bansa, ang ating mga kapatid o magulang o nakita natin ang kaibigan natin matagal na hindi nakikita, di po ba? Nagkakaroon tayo ng kainan. Ngayon, ano ang nakikita nyo sa gano'ng pagkikita? Sa gano'ng pagdiriwang? Masaya na? Maraming pagkain. So, yung nakikita ninyo sa lamesa ay maraming pagkain. So, ganun po tayong Pilipino. Pero ngayon po, magpapakita ko sa inyo ng larawan. Ito po. Ano po nakikita niyo? Maling hapunan. Okay, so, mayroon po akong tukukwento tungkol dito. Ano kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad niya? Dito ang ikukwento ko sa inyo. Okay. Punta na po tayo, sister. Hindi ko alam. Okay, so. Pupunta na po tayo sa salita ng Diyos. Hindi ko napibigay sa inyo yung alam naman nyo yung layunin, di ba? Okay, so, punta tayo sa salita ng Diyos. Basahin nga ninyo ng tahimik. Tahimik, sino po? Ano ba nangyayari sa inyo? Dati po, tahimik, basahin ng tahimik. Okay, ready? Read!
ninyong ebanghelyo? Si Jesus Si at ang Jesus, mga sino pa? apostoles. 12 apostoles. Sa grade 3, napag-aralan nyo. Sino yung 12 yun? Si Andres. Sino pa? Andres. Judas. Bernabé. Si Felipe. Si Pedro. Si Juan. Mateo. Si Juan. Si Pedro. Si Judas Iscariote. Si Judas Tadeo. Si Juan Santiago. Si Juan si Santiago Matanda. At si Tomas at Simon. O, pinag-aralan niya ng grade 3. Alam niya, pero ba't nakakalimutan? Okay, so, yan na. Ano kaya? Binasa niya ng sabay-sabay. Ano kaya yung dalawang bagay? Dalawang bagay na binanggit sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Ano yung dalawang bagay? Pinapiraso ang tinapaya. Yung isa, ano? Okay, so, nakalagay sa kopaan ala. Okay, so, bakit kaya inutos ni Jesus na gawin yun? Na inumin nyo ang aking, kainin nyo ang aking katawan at inumin nyo ang aking dugo. O, bakit sabay-sabay sumasagot? Kailangan itaas ang kamay. Sige. Pag-alaala. Very good. Palakpakan natin siya. Diba? Tama yung sagot niya. Okay. So, yan ha. O, tingnan niyo mga bata. Pag nagbabasa ng mahusay, naiintindihan. Okay. So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa halimbawa. O, kunin muna natin na kahulugan na Eucharistia. Ang ibig sabihin, next na, sister, hindi ko alam ito. Okay. Okay. Eucharistia. Basahin ulit, sabay-sabay. Bakit mahina kayo? Nangangahulugan? Ay, nako, nabingin ako. Hindi ko na naintindihan. Pagbabasa na natutuhan nyo sa wastong pagbasa, ng sabayang pagbasa. Diba? Sabay-sabay. Okay. Okay. Pinakamalagang hapunan yung naganap. Naganap ha? Okay. Naganap kasi doon natin natatanggap ang pangako ng Diyos na walang hanggan. Ano sinabi doon? Sino man? Ano yung pangako ng Panginoon? Okay. Sino man kumain ng tinapay ay mabubuhay na walang hanggan. Pangalawa, basahin. Okay. Natatandaan ba nyo? Kahit na binasa nyo, kung yung pangako ng Panginoon? Tayo ay bibigyan ng sapat. Ano yun? Unang sinabi, sa pagkain ng tinapay. Tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa pag-inom. Sa pag-inom na dugo. Anong pinangako niya? Yan ang sa banal na una na ating na nakikita at nararanasan. Pangatlo, basa.
sa buhay na walang hanggan. Di ba masarap? Ang ganda. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga bata, ano ba pagkakaintindi natin sa buhay na walang hanggan? Palagi natin nililito. Ano ibig sabihin kaya? Meron ba kayong mga naiisip? Oo, ano yun? Ay, anak, wala anak ko, ano ko? Okay, buhay sa piling. Nandun ano pa? Ang bigkas. Hindi kanya-kanya lang. Transubstantiation. Get rid. Again, with. Isa pa. Basahin ng buong pangusap. Okay. Transubstantiation, yan ang nagbibigay ng bagong anyo sa alak at dugo. Ano sinasabi pagkaraan ng binanggit? Ano yung konsekrasyon? Ano yung binabanggit ng pari doon? Sige nga. Teka muna. Ano ba tanong ko? Ano diba, transubstantiation ay kapag ano na tinapay at alala. Then, ano sunod natin? Ano yung makasunod doon? Ordinaryong alak lang yung pero pagkatapos ng konsekrasyon, yun ay nagiging katawan at dugo. Ano yung sinasabi sa consecration? Ano yung sinasabi doon? Tanggapin ninyo? Ano? Nandiyan ba? Tanggapin ninyo? Anong mangyayari? Ang ostya ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At ang alak na galing sa grapes ay magiging dugo ni Kristo. So, naiintindihan niyo na. Ostya pa rin siya. Pero after the consecration, nagiging katawan na siya ni Kristo. Dugo pa rin siya na nandito sa loob ng kalis. Pero pagkatapos, ay alak pa rin siya na nandito sa kalis. Pero pagkatapos, siya ay nagiging dugo ni Kristo. Yan ang transubstantiation ng ating katawan. Kaya, ang ating focus ay ibigay natin sa Kanya. Kausapin natin siya habang nandyan siya sa ating katawan. Okay? Okay. Now, so naniniwala na ba kayo na talagang totoo? May nangyayari pagbabago? Oo, maraming nangyari na tinatawag class na Eucharistic miracles. So, ilan lang yan? Merong nangyari sa Poland, may na pinapakita ko sa inyo kanina. Ayan, yung ostya, dahil siya ay katawan ni Kristo, ay nagiging flesh. Okay. Kagaya nitong isang ito. Ay! Nawala. Hindi ko alam. Ayan, yan. Nagiging flesh siya. Pagkatapos may mga dugo. Yung iba naman, nagkakaroon lang ng dugo. Yan. Okay?
sa iba't iba. Marami pa. Pagpapakita lang na totoo. Hindi siya false news, ha? Totoo siya. Alam niyo ba, bago ba kayo pumunta ng simbahan, anong ginagawa niyo? Ayan, ito. Ay, hindi ko na papakita yung layo niya, no? Ayan. Bukas yan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Meron muna tayong pagbasa mula sa aklat ni San Marcos. Okay? Maaari bang basahin? Hindi niya inaalaw ang nakasulat na mga kasalanan. So, may apat na bahagi ang misa. So, una, saan ka na? Ayun. Sa panimulang rito, ano nga ba ang ginagawa sa panimulang rito? Yan. Ito muna, babanggitin ko muna sa inyo yung mga bahagi ng misa. Yan. Yan yung apat na bahagi. Panimulang rito, liturhiya ng salita, liturhiya ng Eucharistia at pangwakas na rito. Ano nga ba yung sa panimulang rito? Yan. Nagsisimula ang misa, yan, pagpasok ng pari, pag-upresisyon ng pari at mga lingkod ng dambana. Ano yung ginagawang gesture ni Father pag halimbawa nandun na sa altar? Bakit na sa altar? Anong gagawin? Makikita nyo, siya ay humahalik sa altar. Bilang paggalang niya. So, kadalasan, mayroon ito
pag-awit. Usually sa amin kapag, kapag first communicants yung misa, yung may awit na din sa Father, di ba? Yung sama-sama, salo-salo. Kasi liturgies yung aming buhay. Ayan. Yun. Dito makata doon. Ayan. Liturgies kasi yung aming Father. Ayan. So, merong pag-aantanda ng krus, tapos pagbati ng pari sa mga kanino? Sa mga tao nagsimba ng time na yon, no? Pagbati. Tapos meron susunod, diba sinabi niya sa inyo, yung Panginoon at may time niya na pagbati, no? Merong ritual na pagbati. Gawain, pagsisisi. Yun po yung sinasabi ko na kailangan na meron tayong time na before magsimba, meron pa tayong time para ano natin sa isip natin yung mga nagawa natin pagkakasala para maano natin yung gawain pagsisisi. Di ba yun yung Kriye? Di ba? So kung di maputan, sayang naman, no? Tapos na yung paghingi ng pagpapatawad. Yan. Yes. So, kung ito ay binyasin, so, nung time na yun, dapat napatawad ka na. Kung ikaw ay naaga ng punta. So, kung hindi ka naaga ng punta, mamimiss mo yung part na yan. Sumunod ay ang luwalhati o gloria. Kailan ba natin naririnig ang luwalhati o gloria? Every Sunday at mga kapistahan, no? Hindi ito yung naawit sa mga simpleng araw. At, syempre pa, kailan natin hindi naririgan? Advent at saka Lent, no? Lent. Yan. So, yun yung, ang first honor na to. First honor na. Ang tagal na yun. Ayan. Panalangin, pampungan. Dito sa panalangin, pampungan, dito yung, ito na yung pagtatapos na unang bahagi. Panalangin, tapos upo ang mga tao, di ba? Meron panalangin muna after na tawag luwalhati o gloria o Kyrie. Tapos na ang panimlang rito. Sa ating pangalawa, ang liturhiya ng salita. Ito ang unang bahagi ng banal na misa. Pakibasa nga po. Yan. Una, ang mga pagbasa. Saan ang kinukuha ang mga pagbasa kapag po, ilan ba ang pagbasa kapag simpleng araw? Isa sa Old Testament at isa sa yung Ebanghelyo tawagin. Sa yes po. Yun nga po. Kaya nga po, meron na isa sa readings yung mga gusto ni Father kapag sa first communion. Ay, sabi ko, doon sa binabasa. Sa ordo. Opo. So, yun. Usually naman po talaga dalawa. Pero kapag linggo, merong dalawang pagbasa at merong ebanghelyo. No? Alam niyo yun? Na-observe niyo yun? Talaga? Oo. Kaya pala yung mga alaga ko, anong sinabi sa misa? Ayan. Nandun po sila sa banal na misa. Pero, pag tinanong mo, ano sinabi? Nga. Ayan. Kasi hindi po nila pinakikinggan ito sa homilya o yung sermon. Ano po ba ang ginagawa sa homilya o yung pagsisermon? Anong ginagawa dito? Lahat ng mga pagbasa ay naukol
Yung mga sermon niya, yung mga pinasabi niya, lahat ay nandun sa mga pagbasa. Nakaugnay lahat doon sa mga pagbasa, sa mga binasa na. Okay? Yung po yung bakit merong homilya o sermon. Sa ikatlong bahagi, ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Kailan lang to? Linggo. Pag sinong araw po wala ito, no? Ito po ang buod ng ating pananampalataya, no? Pagsasabuhay ng pananampalataya natin. So, ito yung mahalaga. Kasi naano ko nga, naalala ko, meron kami nung ikakasal. Ngayon, yung palang babae, kaya pala hindi siya nag-atanda ng krus, hindi pala siya katoliko. Pero ano na, meron kukumpilan kasi wala raw siyang kumpil. Nung ano na sa time ng pagkukumpil, narinig pa din, hindi nag-atanda ng krus. Ngayon, yung pala hindi siya katoliko. Nabinyagan sa katoliko, pero naging ano na siya, born again. Ngayon, ang ano niya, ang pinagawa sa kanya, sa araw ng linggo, itong credo ay pinarecite sa kanya sa buong sambayanan na nagsisimba noong time na yun. Ganun yung pinagawa sa kanya bilang pagsasabuhay na pananampalataya. Kung saan, nandito lahat, di ba? Mula sa umpisa, andyan yung buod ng ating pananampalataya. And there are 12 articles, yes. Diba? Ano yun? Natakay na sa realitan ba? So, kapag din po, meron pong instance na kami po, meron po kami panalangin ng bayan sa mga First Communicants. Hindi ko lang alam sa ibang parish. Pero kami kasi, every time na eto, ihanda nyo kung meron po kayong panalangin ng bayan kasi di ba meron binabasa doon para sa mga magulang, para sa mga bata, siyempre para din sa katekista at mga guro. Ahead of time, kasi po na-experience na namin na nagkagulo. Kailangan po maging solid ng ating isa para maging, parang makita sa isang matandaan ng mga bata. No? Na yun ay mahalagang bahagi ng kanilang buhay dahil sila ay tatanggap na, sila ay makaka-receive na ng katawan at tubo ni Kristo. Kung saan, sa panalangin ng bayan, ang mga nandito, kapag linggo, di ba, may petisyon. Meron mga para sa mundo, meron para sa mga patay, meron para sa mga buhay. Lahat ng mga ninanais ng bayan, sambayanan. Yun yung ipinapanalangin dito sa panalangin ng bayan. Ang layunin ng liturhiya ng salita ay marinig at pagnilayan ng salita ng Diyos upang ito ay magpabago at magpalalim sa pananampalataya. So ano po yung susunod doon? Ito po yung susunod. Susundan po ni sa liturhiya, ang susunod na bahagi po ay ang pangatlo at ang apat na bahagi kung saan ang liturhiya na Eucharistia na ibibigay sa inyo ni Sister Marvin. So dito, lagi niyo lang pong tandaan na yung tamang pananamit, kahit po sabihin din ang sabihin paano po kaya kung kasi naging problema po namin yung sa baptismal. Siguro no baptismal, no seminar, no prayers communion. Siguro ganun yung talagang dapat na maging rules namin. Kasi nagpapatumpik-tumpik pa sila sa kanilang pagbibigay ng baptismal certificate. Pinausap ko na rin po yung nasa school, yung mga teacher, yung teacher na head doon sa grade 4, tsaka sa grade 3, na gawin nilang requirements yun.
kailangan mo natin kasi, di ba? Yun mismo, certificate. Ako nga, meron pa nga akong naisip eh. Inanong pa, alam mo saan galing? Sa, ano nga yung success? Galing pa sa probinsya. Eh, hindi ko kilala yung yung simbahan. Ni IIE ba yun? Okay. Nagkaroon po kami ng team building ng isang ilan. Pwede po ba tumayo kayo? Pinag-isip kami ng aming, anong tawag yun? Cheers! Okay. Nakikita po ba ninyo? Okay. Kilala ko siya, kilala niya ako, kilala natin siya. Si Jesus, walang iba. Now, nagsisignify po na hindi lang natin dapat i-offer ang mga cash o in-kind na yan, kundi dapat natin din i-offer ang ating mga sarili. Kaya my dear students, pag nakakita kayo nito, pupunta sa harap na matapos insensuhan yung paligid ng altar ng pari, ibibigay ng pari ang insenso sa altar boy. At ang altar boy pupunta sa gitna. Pag nakita niyong hawak-hawak ng altar boy, nasa gitna, tatalo kayo, saying, Lord, I'm offering myself to you. Diba ang ganda? Yung iba, hirap na tumayo. Parang hirap na i-offer o ihandog ang kanilang sarili sa Diyos. Okay, washing of hands. After incense, washing of hands. Siyempre, ang pare ang kumuha ng mga sobrang katulad nito, di ba? At ng iba pa. Kaya they have to wash their hands. Okay. Ang susunod naman ay ang panalangin ukol sa mga handog. Sasabihin din ng pari, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang sasabihin ng bayan, tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo. Sa kapagyanan, karangalan sa aming kapanginoon, sa buong sambayanan ng banal. Okay. So, gabayan, patuloy na lumalim ang aming pananampalataya, ang aming mga kaalaman, at higit sa lahat ay maging halimbawa kami ng aming mga tuturuan na nagmamahal sa iyo at sa aming